Kamusta ka? Ever since winning your fourth World Championship? Eto, okay naman. Nag-celebrate lang ako ng konti. Pero ako kasi yung taong magse-celebrate lang ng konti. And then alam kong may Asian Games pa. So back to work na ulit. Alam mo yon, pag dating namin dito, kumain lang kami ng madami. Well, actually, yun, kumakain pa din ako ng madami because I'm moving up weight division. But then, ayun, back to work na ulit. 3 times a day na ulit nagtitrain. Nabanggit mo ngayon nag-celebrate ka ng konti. What does it mean to you na it's hard to win Worlds once, twice, thrice? Ikaw 4 times mo na siya nagawa. Ayun, sobrang sweeter siya this time kasi at 39, kaya ko pa rin makipaglaban sa adults and then nagawa ko siya 4 times. So, ibig sabihin, hindi na lock yun. Consistency na siya. So, nagbubunga na lahat ng trabaho namin for years. Kasi hindi ko lang naman to tinrain ng weeks, months. Tinrain ko to for 12 years. So, alam mo yon, the work speak for itself na right now. You mentioned 39. What does that show na yung age mo? I mean, I know in some sports, age kind of matters. Kaya yung mas ano pag mas bata ka, di ba? Pero you being 39 and you on your fourth, ano yung sinasabi nun sa hindi wala yun sa age? Yeah, totoo. Wala yun sa age. Depende yun sa'yo kung how hard you're willing to work for it. So alam ko kasi I'm not the youngest athlete here. So I have to work harder. I have to work smarter. You know, sa akin kasi gusto ko lang kahit gaano sila kabata, gusto ko i-outwork ko silang lahat. So sobrang nagfo-focus ako ngayon sa nutrition ko, sa health. Ayun, and hard work, consistency, like every day. Alam ko, pag nakikita ko yung mga batang opponents ko nagtitrain, hindi ako makatulog nun. Gusto ko mag-train din ako. So ayun, alam mo yun, gusto ko lagi ina-outwork ko lahat ng tao. So, ayun, so at 39, andito pa rin ako sa top physique. Yeah. Now we want to talk about Asian Games. Nabanggit mo na kanina, ibang weight class yung sasalihan mo compared to last time. Mas mahirap ba yun for you na Yeah, kasi ibang game naman siya eh. And then, you're gonna play with someone bigger, stronger. So, ayun, bagong challenge siya. Excited ako actually. Nung nakita ko yung makakalaban ko ng Worlds, sila din yung mga mahihirap kalaban sa Asian Games. So, hindi ako kinakabahan. Excite ako actually kasi bagong challenge siya sa akin. So, dun ko makikita ulit yung skills ko. Dun ko matetest yung skills ko kung kaya ko makipaglaban sa someone bigger and stronger. ano yung adjustments mo sa training given na mas malaki yung mga makakalaban mo? Or meron bang adjustments mo? Ayun, kailangan ko lang mag-bulk up ng konti. Kumain ng madami, tapos gawing muscles lahat ng, alam mo yun, parang yung training kasi consistent na siya ever since 3 times a day. Harder actually. Minsan mas harder pa. Minsan 4 times ako nagtitrain. Yun lang, kailangan ko lang mag-bulk up para mas, alam mo yun, minsan kasi yung ano tawag dito, yung size matters din minsan kung pagkapareho na kayo ng skills. Ayun, yung size minsan matters din talaga. You're one of the newer faces sa team sa Asian Games. Pero Hindi ko marinig. sa mga veteran, kahit na ikaw yung first time, isa sa mga first time, ano na lang siguro yung parang advice or knowledge na ini-impart mo sa mga younger Advice and knowledge, ayun, wala kasing substitute sa hard work. So, you really have to work hard. Hindi like twice a day, hindi twice a month or twice a week, ganon. Dapat maging consistent ka, dapat sobrang maging disciplined ka. Ikaw mismo sa sarili mo, alam mo, you really have to work hard even though if walang may nanonood. Minsan kasi parang masarap mag-train pag maraming nanonood eh. Pero alam mo yun, minsan pag walang nanonood, tatama rin ka mag-train. Minsan pag may injury ka, marami kang excuses. Sobrang daming excuses lagi para hindi mag-train and para hindi mag-work harder. Ikaw mismo sa sarili mo, dapat ikaw mag-push sa sarili mo na kapag may injury or basta maraming excuses, school, work, whatever, ikaw mismo, kailangan mo lampasan yung mga excuses na yon. And then ikaw mismo, you have to be disciplined enough. You have to work hard. You have to be consistent. Yun, sa training. Yun. yung consistency. Pag aside from the medal, syempre obviously yung target. Pero ikaw personally, ano yung goal mo heading into your first Asian Games? Sa first Asian Games ko, pareho siya nung SEA Games. Parang, okay, bagong challenge. Alam ko, sobrang mahihirapan ako, pero ilalaban ko ng patayan to. If ever makaisa man sila sa akin, sure ako, hindi ko ibibigay ng easy yun sa kanila. Alam mo yun? As in,
magte-train ako ng harder than I ever trained before kasi alam ko, eto yung first Asian Games ko. And then, at 39, hindi natin masasabi, baka eto na rin yung last Asian Games ko. So, sobrang ibibigay ko talaga lahat ng meron ako. Lalaban ko ng patayan to para sa gold medal sa bansa natin. As Kim, next may ano ba yun sa'yo? May somewhat parang nakatingin lahat ng tao sa'yo knowing na kahit hindi mo sa weight class na to, nag-gold ka, pero naka 4 times ka sa ibang weight. Yeah, merong pressure naman. Actually, nung lumalaban ako ng Worlds, alam mo yun, alam ko, tinitingnan na nila ako and then ang dami nang nagfa-follow sa akin na coaches na sa Instagram na from other countries. So parang alam ko na, alam mo yun, sino-stalk na talaga nila ako. Pero for me kasi yung pressure, parang hindi ko na iniisip na pressure yun. Excitement para sa akin yun. Excite ako, i-test talaga yung self ko. So yun siguro yung difference ko with other athletes kasi kapag sa kanila, yung inaano nila yun, yung pressure as kinakabahan sila, ganun. Sa akin kasi excitement yun, bagong challenge. So, alam mo yun, excited lang ako. Yeah. So now, ano pang plans mo for failure? Are you gonna go abroad like all your other teammates or your Ako, dito lang ako magte-train sa Philippines. Actually, yan din yung goal namin ni Myron. Okay lang, kasi ako lang yung funded, si Myron hindi funded. Pero ako kasi gusto ko mag-train talaga under Myron eh. And then, sa gym namin, hindi ko lang kasi pinagaling yung sarili ko. Hindi lang namin pinagaling ni Myron yung sarili namin. Pinagaling namin lahat ng students namin para kahit hindi kami lumabas ng bansa, meron kaming mga magagaling na training partners dito. So, alam mo yun, kami gumagaling, as in sobrang hinahatak din namin sila. Sila nagtitrain din, hindi lang kami nagtitrain for Asian Games. Yung mga teammates din namin, parang sila nagtitrain din sila for Asian Games or for future competition nila. So ayun, yun yung advantage ko din kasi kahit hindi na ako nagtitraining outside the country, may magagaling talaga akong training partners dito. last na lang Kim talaga? I remember yung nabanggit mo yung SEA Games, yung goal mo kasi hindi lang ang tao mo yung matalo, kundi yung mga students. So, ang nangyari nga yun, sa feeling ko yung bata nyo, sila na yung nag-goal. Ayun, sobrang iba yung fulfillment. Like, sinasabi ko nga, kapag ako yung nananalo, parang masaya. Pero kapag sila yung nananalo, sobrang iba yung fulfillment. Kasi alam mo yun, parang feeling ko na-transform namin sila into like lalampalampang bata. Tapos ngayon nakikipaglaban na sila, nag-gold sila. So yun talaga yung goal namin ni Myron. Alam mo yun, hindi lang nila akong papantayan. Gusto kong lalampasan nila yung lahat ng na-achieve ko. So yun, ngayon sobrang happy ako na nakikita ko unti-unti nang nangyayari yun.